Hindi kayo makakatakas sa galit ni Allah. Saludo ako sa inyong lahat. Ito ang mga huling linya sa pahayag ni Hasan Bitmez matapos siyang atakihin sa puso. Ang Turkish Member of Parliament na si Hasan Bitmez ay dumanas ng cardiac arrest sa Parliament noong Martes matapos ipahayag na haharapin ng Israel ang galit ni Allah. Na-capture ang nakakagulat na footage ng pagbagsak ni Bitmez ilang sandali matapos niyang punahin ng matindi ang tugon ng Turkey sa salungatan ng Israel-Hamas. Ayon sa Ynet News, ang puso ni Bitmez ay naiulat na huminto sa pagtibok pero na-revive din itong muli. Ngunit siya ay kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon. Bilang deputy head ng Turkey's Felicity Party at isang diabetic, siya ay iniulat na sumailalim sa isang procedure ng paglalagay ng 2 stent sa arteries ng kanyang puso. Ito ay matapos ang kanyang pag-collapse. Bago bumagsak, inakusahan ni Bitmez ang gobyerno ng Turkey na mayroon daw itong walang katapusang pagmamahal para sa Israel at inakusahan din sila na nagko-contribute sa mga pag-atake ng Israel. Inakusahan din niya ang Israel sa paggawa nito ng mga krimeng laban sa sangkatauhan at ethnic cleansing sa mga Palestinian. Narito ang kanyang pahayag, "They will not be silent even if history remains silent. The truth will not be silent. If only you could be saved from the torment of history. You cannot be saved from the wrath of Allah. Salutations to you all." Sinisi ng mga mambabatas mula sa partido ni Pangulong Recep Tayyip Erdogan ang kondisyon ni Bitmez sa galit ng Diyos na nai-record naman sa ilang minuto ng session. Habang kinondena ng Turkey ang pagkamatay ng mga sibilyan ng Israel na dulot ng sorpresang pag-atake ng Hamas noong October 7, pagkaraan ng mga araw, tinukoy ni Erdogan ang Hamas bilang mga mandirigma ng kalayaan o freedom fighters. Hindi nakaligtas ang kanluran sa pagpuna ni Erdogan dahil sa matibay na pagsuporta nito sa Israel at inakusahan ng Israel na gumagawa ng war crimes sa Gaza. Ayon sa Pangulo ng Turkey na si Erdogan, ang Israel ay hayagang gumagawa ng mga krimen sa digmaan sa loob ng 22 araw. Ngunit ang mga pinuno ng kanluran ay hindi man lang magawang tumawag sa Israel para sa isang tigil putukan. Samantala, ang UN Security Council ay bumoto bilang pabor sa isang ceasefire sa Gaza matapos gamitin ng US ang kanilang veto power upang bawasan ang initial attempt sa weekend. Breaking news mula sa UN General Assembly na bumoto bilang pabor sa isang non-binding resolution at nagdemand gamit ang isang quote na "an immediate humanitarian ceasefire in Gaza." Mayroong 153 member state ang bumoto bilang in favor, 10 naman ang bumoto ng against at 23 para sa abstention. Ito ay second attempt tungkol sa bagay na ito. Habang nagpapatuloy ang opensiba ng Israel sa Gaza, nakikita na ng mga eksperto na wala na talagang kawala ang kilabot na grupo ng Hamas. Sa kasalukuyan, tinatayang mahigit 300,000 na Israeli soldiers na ang nakadeploy sa Gaza Strip. Samantala, mahigit 40,000 na sundalo naman ang nakikipaglaban para sa Hamas. Ang pinakahuling ceasefire na nabuo sa gitna ng Hamas at Israel ay tinuturing na breathing space na lamang ng mga leader at commander ng Hamas. Ngayong tapos na ang ceasefire, handa na ang Israel na ituloy ang laban sa Hamas at kasamahan nito. Alamin natin ang bagong deklarasyon ng Israel tungkol sa paglupig nito sa Hamas. Hindi na talaga mapipigilan ang pagpapatuloy ng ground raids ng Israeli Defense Force kung saan maraming grupo ng tangke at mga sundalo ang nakadeploy. Ang buong puwersang ito ay handang lupigin ang mga natitirang sundalo at commanders ng Hamas. Pero bukod sa ground offensive, nakatutok rin ang Israeli Defense Force sa mga tunnels kung saan nakatago ang maraming underground bases ng Hamas. Pinaniniwalaan din ng mga eksperto at military strategists na dadami pa ang mga military encounters sa loob ng tunnel network ng Hamas. Nadiskubre din ng Israeli Defense Force ang mga lagusan ng tunnels sa hospital ng Shifa at Indonesia. Importante ang mga lagusang ito dahil dito dumadaan ang mga sundalo at commanders ng Hamas. Binomba ng IDF ang mga lagusan sa 2 ospital at tinamay na rin nila ang marami pang tunnels
Tinatayang mahigit 800 na tunnels na ang nadiskubre ng IDF at 500 na ang nawasak. Gumamit ang mga operatiba ng IDF ng explosives at sealing agents para wasakin ang mga tunnels. Iba-iba ang haba ng mga tunnels ng Hamas, pero ang ilan dito ay umaabot ng daan-daang kilometro. Ang mga tunnels ay konektado sa mga bases, opisina, storage rooms at maging mga rocket factories. Dahil sa Gaza Tunnel Network, nagagawa ng Hamas na maglunsad ng kampanya ng karahasan laban sa Israel. Ngayon, dahil sa pagkawasak ng maraming tunnels, talaga namang nabawasan na ang kakayahan ng Hamas. Flooding rin ang isa pang teknik na ginamit ng IDF para wasakin ang maraming tunnels ng Hamas. Matapos pasabugin ng isang lagusan, kikilos ang engineering corps para palawakin ang daanan at punuin ito ng tuloy-tuloy na bugso ng tubig. Kadalasan ay galing sa dagat ang tubig, kaya hindi mapipigilan ang water pressure na naging dahilan para mawasak ang mga tunnels at ang mga kwartong konektado rito. Nakatulong din ang naval bombing at aerial bombing gamit ang bunker-busting bombs. Nahanap din ng mga operatiba ng IDF ang marami pang lagusan sa mga pampublikong lokasyon tulad ng eskwelahan, playground, apartments at mga tindahan. Patunay ito na talagang ginagamit ng Hamas na human shields ang mga sibilyan sa Gaza. Para sa mga taga-suporta ng militanteng grupo, stratehiya ang ginagawa ng mga Hamas commanders. Ngunit para sa maraming tao, kaduwagan ang paggamit ng human shields. Sa pagtindi ng opensiba ng IDF sa Gaza, kumalat na ang impormasyon tungkol sa mga bases at importanteng lokasyon ng Hamas. Labis na napinsala ang infrastruktura ng Hamas dahil sa mga night bombings na ginagawa ng Israeli Air Force. Ang kadalasang target ng mga night bombing operations ay command centers, ammunition storage, communication sites at mga lagusan ng Hamas Tunnel Network. Malaking porsyento ng mga nawasak na istruktura ng Hamas ay nakasentro sa kabuuan ng Gaza Strip, pero may mga bases din na nawasak sa northern Gaza. Ayon din sa mga reports, isang malaking grupo ng mga sundalo ng Hamas ang pinulbos ng drone attack sa tulong ng 7th Armor Brigade ng Israeli Army. Ang pagkawasak ng grupo ay isa sa mga naging daan upang bumilis palalo ang operasyon. Nabawasan na rin ang pagiging organisado ng Hamas sa Central at Southern Gaza, dahilan upang magkaroon ng lamat ang structure ng kilabot na grupo. Bumaba na rin ang moral ng mga sundalo ng Hamas sa Northern Gaza at marami na ang sumuko sa IDF. May mga impormasyon din na kumalat tungkol sa mga sumukong Hamas members na handa ng magsalita. Isa rin itong matinding dagok sa Hamas dahil posibleng isiwalat ng mga sumukong Hamas members ang mga sikreto ng grupo. Ang mga sikretong ito ay mauugnay sa lokasyon ng mga leaders at commanders ng Hamas, strategic areas, missile platforms at mga impormasyon tungkol sa mga tunnels na kasalukuyan pang ginagamit. Isa sa itinuturing na turning point ng digmaan ay ang pag-expand ng mga sundalo ng IDF sa Southern Gaza. Importante ang Southern Gaza dahil nandito ang mga critical centers kung saan kumikilos ang mga commanders ng Hamas. Malaking dagok sa Hamas kapag nawasak ng IDF ang mga critical centers ng Southern Gaza. Kaya naman sinabayan ng Israeli Air Force ang IDF sa pamamagitan ng day and night bombings, kung saan malaking infrastruktura ng Hamas sa Southern Gaza ang nasira. Kahit na may advantage na ang IDF sa Southern Gaza, hindi pa rin kampante ang mga Israeli field commanders. Kilala ang Hamas sa unconventional warfare at handang magsagawa ng ambush operations ang mga militanteng sundalo. Marami na ring Israeli soldiers ang namatay dahil sa ambush operations, kaya naman binibilisan na ng IDF ang pagkilos. Dumadalas na rin ang paggamit ng IDF ng attack drones sa Southern Gaza para limitahan ang casualties sa panig ng Israeli forces. Maihahalin tulad ang drone operations ng IDF sa drone attacks na ginawa ng Ukraine laban sa Russia. Dahil sa paglusob ng IDF sa Southern Gaza, napigilan ng Phase 2 ng layunin ng Hamas.
Sa Phase 2, magsasagawa ng exodus ang Hamas patungo sa Southern Gaza at tatahakin nila ang ruta ng Khan Yunis. Alam din ng mga operatiba ng IDF na may posibilidad na mangyari ang exodus ng Hamas, pero dadaan sila sa ruta ng Rafah Crossing. Senyales ito na mas titindi ang bakbakan malapit sa Rafah at Khan Yunis. Nalalapit na nga ba ang katapusan ng Hamas? Ayon kay Ronen Bar, ang direktor ng Israel Security Agency na Shin Bet, wawasakin ng Israel ang Hamas pero hindi lang limitado sa Gaza kundi sa buong mundo. Kahit abutin pa ng ilang taon, ipapadala ng Israel ang mga mahuhusay nitong operatiba para pulbusin ang Hamas leaders at mga miyembro nito. Posible ring magsanib puwersa ang Shin Bet at Mossad sa pagtugis sa mga leaders ng Hamas. Ang mga organisasyong ito ay walang kinakatakutan at handa nilang gawin ang lahat para sa seguridad ng Israel. Ngunit sa kabila ng determinasyon ng Israel na wasakin ang Hamas, may ibang liderato naman na nagpapatawag ng panibagong ceasefire. Isa na rito ang liderato ng Qatar, kung saan pinahayag ni Qatari Prime Minister Mohammed Rahman ang benepisyo ng ceasefire sa Middle East. Nakipagkita rin si Rahman kay US Secretary of State Antony Blinken para ipakita ang kanyang determinasyon sa pagsulong ng kapayapaan sa rehiyon. Para sa maraming opisyal, lehitimo ang determinasyon ni Rahman dahil tumulong siya sa paglatag ng negosasyon sa gitna ng Hamas, Israel at Egypt. Ang negosasyong ito ay naging dahilan upang makauwi ang maraming hostages. Tumulong din ang US sa negosasyon, lalo na sa aspeto ng diplomasya at regional security. Ayon sa isang Egyptian official, bagamat matagumpay ang negosasyon, mayroon pa rin itong gusot. Sa mahigit 850 bihag na tumawid mula sa Gaza papunta sa Rafah border crossing, 17 ang American citizens at ang 130 ay Turkish. Ang iba pa ay pinaghalo-halong dual citizenship ng Ehipto, Turkey, South Africa, Germany, Canada, Australia at Denmark. May mga umalma dito dahil posibleng napabayaan ang ibang purong Palestino para sa kapakanan ng foreign nationals. Sa isang anggulo, hindi naman nagkulang ang IDF sa paglatag ng mga evacuation warnings sa mga sibilyan. Pinakiusapan ng IDF ang mga sibilyan na iwan ang mga delikadong parte ng Gaza at mag-evacuate sa safe areas o refugee camps. Pinakalat ng IDF ang mga evacuation warnings sa Khan Yunis, sa Northern Gaza pati sa Jabalia, sa Shea sa Zeytun at maging sa lumang lugar ng Gaza City. Nag-publish din ang IDF ng bagong map ng Gaza para tulungan ang mga sibilyan sa kanilang evacuation. Sa kasalukuyan, hinati ng IDF ang buong Gaza Strip sa maraming safe areas na bantay sarado ng Israeli soldiers. Inabisuhan din ng IDF ang mga sibilyan na umalis sa mga lugar kung saan may natitira pang military infrastructure ang Hamas, isang halimbawa ang magulong lugar ng Khan Yunis. Samantala, nagmukha na ring mainit na battlefield ang social media. Ginagamit ng Hamas ang social media para ipakalat ang propaganda laban sa Israel. Ayon sa mga propagandista ng Hamas, palabas lamang ang evacuation para bigyan ng casus belli o sapat na dahilan ng Israel para kubkubin ang Gaza Strip. Marami ang naniniwala sa propagandang ito, kabilang na ang libu-libong mga Palestino. Pero hindi na maitatago ng propaganda ang katotohanan na marahas ang Hamas at gumagamit sila ng mga inosenteng sibilyan bilang human shields. May mga ebidensya rin na hinaharang ng Hamas ang evacuation ng mga sibilyan at nagpapakawala pa rin ng missiles laban sa Israel. Ngayong pinahayag na ng Israel ang kagustuhan nitong lipulin ng Hamas sa buong mundo. Posibleng magpanik ang mga Hamas leaders at makipagtransaksyon sa iba pang militanteng grupo. Malamang ay tutulungan ng Iran ang Hamas kahit na pinahayag na ng Shia leaders na di nila susuportahan ng masamang grupo. Isa itong kasinungalingan dahil Iran ang financer ng Hamas at Hezbollah. Hindi rin titigil ang liderato ng Iran sa kagustuhan nitong mawasak ang Israel. Ngunit hanggang proxy groups lang ang kayang ilatag ng Iran dahil bantay sarado sila ng Estados Unidos.
Malaking tulong rin ang naval forces ng Estados Unidos tulad ng Gerald Ford Carrier Strike Group at Eisenhower Carrier Strike Group. Ang mga carrier strike groups na ito ay nakatutok sa mga ibang kalaban ng Israel, ang Hezbollah at Houthi rebels. Laging nagpapawala ng missiles ang Houthi rebels at hinaharang din nila ang mga barko ng Israel. Samantala, sinusubukan naman ng Hezbollah na makalusot sa depensa ng IDF at makubkob ang iba pang teritoryo ng Israel. Ang kapayapaan sa Middle East ay posible lang mangyari kapag tuluyan ng nawasak ang Hamas at ang iba pang militanteng grupo